At bukod po sa pork barrel, mainit ding issue ang paggamit ng pondo mula sa Malampaya Power Plant sa Palawan na ayon sa Korte Suprema ay dapat lang nagamitin. Bilyong-bilyong piso ang pondo pero sa mismong Palawan, mahigit 100 barangay ang wala pa ring kuryente. Saksi si Joseph Moro. I'm amazed that you can get a forest growing out of rocks. Awesome. Pilit talaga kami makaipon ng pera, makita lang ang paraiso dito sa Palawan. Pero paglubog ng araw sa paraisong ito, tumatambad ang problemang hindi maikubli ng kadiliman. Bakit daw wala kayong, hindi kayo nararating ng kuryente? Yun na nga yung gobyerno napakabagal. Paano ka nagkakaroon ng makina? May naawang nagbigay. Kasi nga po yung problema na namin ilaw. Kulang yung kapasidad ng makina, hindi kayang 24 hours yung supply ng kuryente. 30 minuto mula sa sentro ng El Nido, mas malala pa ang problema sa barangay Bagong Bayan. Si Lola Enriqueta, 100 taong gulang na. Pero kung tatanungin mo kung ano ang kuryente, natatawa lamang siya. Galing na sa poste yung ilaw, gusto niyo yung ganon? Ayawan, hindi ko na rin alam. Nakapunta ka ba ng mga lugar na may kuryente nung bata ka? Wala, Sa inyo talaga lang. bago na lang yan. Yung ganitong estado ninyo, hindi po ba kayo nahihirapan na walang kuryente? Mahirap nga. Dahil maski mahirap ay inatis. Taste. Si Mang Lopolyo, kung pwede nga lamang hindi na raw magsisindi ng gasera. Noong 2001, namatay ang kanyang anak, pamangkin at pinsang buntis matapos sumabog ang gaserang sinalinan nila ng gasolina. Ang misis ko, nakita niya nag-aapo yung anak namin na isa, inyapos niya. Kaya doon din nasunog siya. Mahigit 100 barangay sa Palawan, wala pa ring kuryente. Sa katunayan, ikasyam ang Palawan sa mga probinsyang may pinakamababang bilang ng kabahayang may kuryente. Malaking kabalintunan kung tutuusin lalo na sa probinsyang matatagpuan ang Malampaya Gas Field, isang pasilidad na nagsusupply ng halos 45% ng kuryente sa Luzon. Bakit kulang-kulang ang kuryente? Kasi hindi natin maikonekta to. Feasibility-wise and financial-wise, mahirap ikonekta at para linyahan yan, napakalaki ng halaga kung at all possible. Alinsunod sa Local Government Code, 40% dapat ng kita ng Malampaya ang mapupunta sa Palawan. Pero mula 2004, 2% o halos 4 na bilyong piso pa lamang daw ang natatanggap ng probinsya. Ang Palawan Electric Cooperative o PALECO na isa sa 2 kooperatiba nagpapailaw sa lalawigan, noong nakaraang taon lamang daw nagsimulang makakuha ng pondo mula sa National Electrification Administration o NEA. Agosto huling nakatanggap ng pera ang PALECO, nagkakahalaga ito ng 38 bilyong piso para sa 5 barangay. Sabi ng lokal na pamahalaan, mas masigla pa sana ang kalakalan sa Palawan kung sagana ang supply ng kuryente sa lalawigan. Yung isda dito, nahuhuli napakarami. Dinadala sa ibang lugar. Kasi wala tayong stable power. Pag magkaroon na tayo ng regasifier na LNG, okay, i-compress natin itong gas, ilalagay ng mga tangke, i-deliver papunta ng Palawan. Pero habang di pa napapatupad ang proyekto ng Department of Energy, mukhang marami-rami pang oportunidad ang palalagpasin ng Palawan. At ang pangako ng magandang buhay, ng kabuhayan at kinabukasan para sa maraming residente, naghihintay pa rin ng katuparan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.